Yan, no? Sasabihin ko sa inyo kung ano advantage ng wrap, no, na wool, no? No, ituturo ko kung ano advantage nung wrap sa finish, no? Kasi yung wrap, no, nakatipid ka na doon sa puro, tapos yung skim coat na ilalagay mo dito ay kapit na kapit, no? Pag nilagyan mo yan ng skim coat, kapit na kapit. Ang prepare naman dito, dapat pag sa panlabas ang gagawin nyo, kung sa labas nyo ang paprimeran, acrylics ang pinakamagandang ano nyo paglabas, ang ipaprimer nyo. Tapos pag loob, yung kahit latex lang, basta maganda na yung pagkakapahid, tas malinis, hindi na siya magbabakbak, ano. Pero pag sa finish naman, magagawa tayo ng ibang episode dyan sa finish. Pag sa finish naman, kailangan patching o kaya yung mga acrylic putty, mga ganon, no? Yung ready mix, kasi hindi pwede yung finish ipapahid mo yung skim coat, no? Hindi pwede yun. Depende na lang kung yung prepare mo ay talagang napakatibay ang kapit sa finish, no? At isa pang advantage dito sa ating wrap, no, kahit hindi mo na siya lasunin o yung ating ginagamit na neutralizer, no, kasi ito kapit na, kumbaga kahit naman na lumabas yung chemical ng simento, no, hindi maapektuhan yung ating skim coat dahil kapit na kapit. Di tulad na nakapuro, kailangan neutralizer o lasunin yung kanyang wool dahil nilalabas nito yung mga chemical na galing dun sa simento na niluluwa pagdating ng panahon. At isa pang tip, no, isa pang tips para sa ating mga magi-skim coat, itong diskarte namin, no, kailangan natin sudsurin yung wrap, no, dahil meron pang mga bato o mga buhangin na nakausli, lalo na hindi maganda yung pagpa-plaster doon sa ating pader. Katulad nitong ginagawa sa amin, hindi siya gaanong makinis dahil hindi siya pinasadahan ng laderang bakal, no. Kailangan gawin bago kayo mag skim coat, kailangan yung sudsudin, tanggalin yung mga naka-excess na mga bato o kaya dumi, kalat, parang mga gano'n, no, para pagpahid mo ng unang coat ng skim coat swabe kaagad, no, para sa pangalawa kuha mo na kaagad. At kung yung pader mo naman ay luma na o dati nang naka-rough, no, kailangan mo lang linisin ito, tanggalin yung mga lumot, yung dumi, yung putik, kailangan malinis, no, para pagpahid mo ng skim coat ay hindi kakalas o hindi mababakbak yung skim coat. Kasi pag madumi o may lumot, hindi siya gaanong kakapit at magsasani pa ito ng patsi-patsi o yung tinatawag nating amag sa pintura o sa ating mga wall. At ito pang pinaka-importante sa lahat, no, bago tayo mag-skim coat sa loob, siguraduhin nating naka waterproofing na yung ating labas para iwas bakbak din, no, pagka umulan, lalo na ngayong panahon maulan, tataga sa loob, no. Kailangan ma-waterproofing muna bago tayo magmasilya doon sa loob. Hanggang dito na lang po muli, no. Sana may natutunan ka. Huwag mo lang kalimutan mag-follow and like.